At ayun na nga mga kaasang, no, backyard update na naman. So napakabilis ng araw, no, at malapit nang maging 2022. Simulan natin dito ang update, no, dahil nalagyan ko na ng laman to. Kitang-kita nyo naman, fully loaded tayo ng Amazon products dyan. Meron ako ng mga pumps, mga sponge filter, mga heaters, mga ceramic rings, at kung ano na pa, siphon. Lahat yan available sa aking Shopee. Nasa description ng video na to ang aking Shopee store. So ayun, kung mapapansin nyo, nilagyan ko na to ng mga tubig dahil marami ako ngayong pinapalaki na mga flower horn fry. Ayan, dami kong flower horn fry. Kasi itong pinsan ko, Lord Sword Flower Horn, naka-breed siya. So meron siyang breed na berries cross sa Awaken Mix, no? Parehas ng genes ng aking HB3 before, pero yung HB3 ko kasi malakas ang dugo ng white eye nun eh. Ito red eyes sila, pero ayun, in-expect ko na maganda rin yung lalabas, kaya kumuha ko sa kanya ng mga fry. So 50 pieces na nga yung kinuha ko sa kanya, at naibenta ko na rin yung iba. Itong mga to, binibenta ko pa rin naman yung mga naka-divider na to, no? So 150 lang to kung meron mga gustong bumili. Mga ganyang klaseng fry, 150 pa yan ngayon. Pero yun, syempre pag lumaki yan, magmamahal ang presyo niyan. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo ngayon, no? Huwag nyo na hintayin lumaki pa to, dahil pag lumaki pa to, mas mahal ang presyo niyan. So yun, meron tayong mga naka-community dito, no? Bukod dito sa mga nakahiwalay ko, kasi 10 slot lang ang nga to, ay meron din tayong mga naka-community na mga kapatid din nila. So yun, lipat tayo dito. Dito yung mga kapatid nila, no? Pero bago yun, ito nga pala, meron akong bago dyang beta, no? Dahil sumali ako sa raffle ni Twins Beta. Dapat bibili ako ng bago kong materyales. Meron siyang raffle, so sumali ako doon. 15 pesos lang, tumaya ako ng 10. So 150 yung nagastos ko. At ayun, nanalo naman ako, no? So ang ganda nitong napanalunan ko, third placer daw yan sa marble. Tapos yun, meron ako ditong HB3. Ito na yung update natin sa HB3. Nakakala ko female, pero hindi ko pa rin alam ngayon kung female ba talaga yan, dahil hindi pa siya nangingitlog. At medyo stress siya, no? Kaya nilagyan ko siya ng heater ngayon. Napakaganda nito, kamukha nito yung tatay niya na AFK berries ko dati. Tapos kung maalala nyo yung mga binigay sa akin na galing Davao din, ito yung aking napili, galing kay Sir Tony Bots. Manjaro strain yan, galing Davao yan. Ito naman, update natin sa aking HB4 na akala ko female. Ay, HB3 pala to, white eye. Mukha siyang female pero hindi pa siya nangingitlog, so iniintay-intay ko lang. Hindi ko alam kung ibebenta ko yan o ano, kasi maganda to pag ito ng itlog, maganda talaga. Tapos yun, ito yung mga yung mga fry na sinasabi ko kanina, kapatid ng mga naka-grow outs ko. Binibenta ko yan ng 150, no? Galing from Lord Sword Flower Horn. Berries cross sa Awaken Mix. So KCC to, pero lamang dito ang CC, may mga kulay na nga. So sa mga gusto mag-avail, meron tayong flower horn fry dyan, no? May mga natitira pa. Hoy, gising! Ayan, no? Update natin itong ating bantay na si Charlie the Dog. Charlie the Dog, ayan ang aking aso dito. Para doon sa mga pumunta, wag ka lumabas. Mayroon kabulin. Yung mga pumupunta dito, no, nakita na nila yan. Yan yung bantay ko dito, si Charlie the Dog. Yan, punong-puno tayo ngayon ng Amazon pumps. Actually, nangalahati na nga to, no? Kasi nga, mga ilang araw na rin to. So yun, kung may mga kailangan kayo, dual pump, mga single air pump, mga power head, ayan, meron tayo dyan. Pakita ko muna ngayon itong aking mga beta. Ito na ang ating mga beta, no? Ito yung ating Cambodian Red na wala ng female. Tapos ito yung ating Super Red na female. Ayan. Napansin ko lang, no, pag may mga pumupunta dito, sinasabi nila na ang laki ako. Pero hindi ko alam na siguro malilit lang yung beta nila kasi hindi naman to giant eh. Pero napagkakamalan giant. Mga busog lang yung mga yan. Ayan, mga super. Ito binibenta ko na nga to eh. Itong male na to, tsaka yung katabi niyang female. Binibenta ko na yan, no, 500 ang pair. Proven breeder na yan, dalawa na yan. Meron ako isang batch niyan. Kung napanood nyo yung last video, meron akong isang batch ng mga fry ng beta. Ito yung parents nun.
Tapos yun, meron pa ako isang bago dito, no? Dahil nga nung nanalo ko ng ng beta nga. Nakita ko rin to. So yun mga kasang, hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na kinuha ko na rin to, no? Bali Galaxy Nemo beta yan. Galaxy Nemo daw. Ayan. Multicolor, meron tayong multicolor dito. Tapos may female siya. Subukan natin breed yan, no? Pero sa ngayon palalakihin ko muna dahil medyo maliit pa siya. Hindi pa siya ready to breed. So yun, nag-iipon din ako ng mga beta ngayon, ng mga beta breeders ngayon, iba-ibang kulay. Tapos yun, nandito pa rin yung ating mga no, tagal na nito, mga calls na to mga call na ng Dumbo Ear. Tapos ito yung ating mga HB White. Yan, naubos na rin yung aking HB White dahil binibenta ko ng binibenta. Ayun, dati napakarami nito, kung maalala nyo, ngayon paubos na siya. Ngayon pipili na ako ngayon ng i-breed ko dito. Tapos papaubos na natin yan. Magtira lang ako ng trio siguro yan. Kasi medyo mabagal din ang market ng natin, ng gapi natin ngayon. Sa mura na ng presyo. Kaya hindi ako masyadong nagpo-focus dyan, pero nandyan pa rin naman sila. Dito sa baba, kung maalala nyo yung feeder, binigyan tayo ng feeder ng taga SJDM. Galing to kay Boss Kate ng SJDM, no. Bali dalawang magkaibang feeder yung binigay niya sa akin. Tapos pinag-cross ko yon, yung lumabas. So yan, ang napansin ko lang dito, ang daming male, no. So hindi ko alam kung masusundan pa yan dahil yung breeder ko nito nawala na rin. Tapos yun, from naman to, Yelan Santos ng SJDM Bulacan din. Ito yung aking mga koi gapi, no, na 3 na lang yung natira, no. Ayan, kasi napeste yung colony nila. May nakasurvive na 3, so hindi na yung dadami kasi wala akong male. Tapos yung ating mga albino blue topaz, meron ako dito mga fry ng albino blue topaz. Kung nakikita nyo yung mga tuldok na yan, meron ako isang batch dyan, no, isang female lang yung nanganak. So ito yung batch. Medyo marami, no, mga 20 plus. Kasi malaki yung aking ABT. Yan. Bala ko nga, ito na lang muna yung paramihin ko kasi ito yung magandang line ko ngayon. Tapos, update lang natin itong aking mga swordtail, no, medyo maliliit. Maraming gustong bumili nito pero hindi ko kasi binibenta. Hindi ko kasi binibenta yan ng maliliit pa. So, pinapalay ko muna yan. Tapos, dito sa baba, ano bang meron dito? Ito yung aking HB5 na female. Pina-reserve na hindi kinuha. Tapos ito yung galing sa Davao din, kapatid nung kanina, Manjaro strain from Davao. Tapos yung aking mga EBM, itong ating mga electric blue moss ko dyan. Meron pa akong mga natira dyan, no, nahayaan ko na lang dyan yan. Tapos kung maalala nyo yung nung nag-farm tour tayo kay Sir Marvin, ito yung mga black balloon mollies. So nililipat ko sa labas yan, pero ngayon nandito pa rin sila. Nilipat natin sa labas yan, tapos ayahan na lang natin dumami dun. Alright, update naman natin tong mga tao. Ano ba naman na yun to? Ayun, yung nag-breed ako nung una ng ating super red, ito yung mga lumabas. Pero ang cute nitong lumabas nitong dalawang to, parang short body. Deform yan deform yan pag ganyan, pero palalaki natin yung dalawang maliit na yan. Bali isang batch lang yun, na konti lang yung na-breed natin. Tapos ngayon ang naka-survive lang is 4 na piraso. Tapos ang cute pa ng dalawa. Short body yung dalawa. Hindi ko alam kung ano yung tsura niya pag lumaki, no? Ang kulit ang liit talaga. Ayun, short body. Parang ang laki ng ulo niya. So yun, abangan natin guys, no? Tignan natin pag lumaki itong dalawang to, i-update ko kayo kung anong mangyayari dyan sa dalawang yan, mga bulinggit na yan. Ang kulit talaga na yung tsura, no? Ngayon lang ako nakabreed ng beta na ganito yung lumabas, no? Hindi ko lang kung bakit, siguro dahil sa inbreeding na din. Tapos yun, ito yung mga males natin na albino blue topaz. Yan, meron mga binibenta dyan. 100 lang isa niyan, yung mga male na yan. Dito naman meron ako isang batch ng albino full red, no? Dahil bago ko ilipat sa labas yung aking mga albino full red, may nanganak pa dyan isa.
Tapos ito yung aking mga green cobalt na Juby, tsaka may mga fry dyan. Ayan o, iba-iba yung size. Binibenta ko rin yung mga green cobalt ko, no? Hindi na, yung mga malalaki dito meron pa doon sa baba. 150 lang yan per trio. Tapos ito yung aking mga breeders ng albino blue topaz. So yan, dapat iaano ko to i-resell ko, kaso hindi ko maibenta dahil medyo namamahala na sila sa 300 Dati ang mahal nito, ngayon 350 pair na nga lang binibenta ko 300 pair, wala pa rin bumibili. So i-breed ko na lang yan, no? Kasi napakaganda ng kulay nito. Tapos yan, kung may gusto rin bumili, binibenta ko pa rin naman yan ng 300 pair kung gusto nyo naman. Open naman tayo dyan. Ngayon mga pinili ko na mga males para i-breed. Ito naman ang update natin sa aking mga HB Blue. Galing kay Mitras Backyard, no? Naibenta ko na yung iba, tapos ito na lang yung mga iniwan ko para i-breed. So ayun, yung ganitong klaseng HB Blue, yung medyo maputi yung buntot. Iba yung nito iba yung line nito. Pakita ko sa inyo isang HB Blue pa, kasi may isa pa akong blue, HB Blue na line. Ito yung akin natirang mga Dumbo ear. Tapos dito meron ako dito bluegrass galing kay Murphy ng Binyan, Laguna. Binigyan niya ako ng bluegrass na freebie doon sa binili ko mga gapi sa kanya. Tapos yung bluegrass na yon nanganak, tapos namatay, tapos namatay din yung iba. Meron akong 3 nakasurvive dito na trio. So i-breed ko yan, sana may breed pa rin natin. Tapos may mga natira pa ako dito, mga albino full red, mga Joby size, kasi hindi ko lahat nilagay doon sa labas. Tira ako ng konti dyan. Tapos yun, yung sinasabi ko sa inyo, isa pang HB Blue ko dito na galing kay Sir Marvin ng Geeks, Aquamarine Geeks. Nung nag-farm tour tayo, binigyan niya tayo ng trio. Ayan yung binigay niya sa atin. So nabuntis agad, no? Ang bilis. Ayan yung mga female. Yung dark na klase ng HB Blue. Ganito yung magandang HB Blue. Ganito yung unang HB Blue. So yun, sana maparami rin natin yan. Tapos meron akong flower horn dito na naka-reserve to doon sa bata, pangalan nun, taga dito lang sa San Vicente. Ayaw niya pang kunin. Yun, naalala ko ng pangalan, Jared, yung isda mo kunin mo na dito. Sabi mo kukunin mo ng Pasko, magbabagong taon na, hindi mo pa rin kinuha. Alright, ito yung sinasabi ko, mga green cobalt. Yan yung mga breeder size. Binibenta ko ng 150 per trio. Mura, no? Dati mahal yan. Update ko lang din kayo dito sa aking BBS, Charles and Kale BBS. Bili na kayo sa aking Shopee. Meron tayo available na BBS doon. At ito pangalan to? Si Kerat. Kung maalala nyo si Kerat, nawala sa condition to na nakaraan, tapos ngayon gumanda ulit yung condition niya. Tapos yun, may bumisita sa akin dito na suki. Gusto niyang bilhin to, kaso hindi ko mapresyohan. Iniisip ko na rin na ibebenta ko ba to, kasi pwede itong materialis din, kasi HB Forte. Nagdadalawang isip ako kung ibebenta ko o itatago ko na lang. Parang gusto ko na rin ibenta kasi. Tapos ito yung ating HB6, yung pinakauli kong na-breed na nilipat nga natin dito. Medyo na-stress lang, no? Kinokondisyon ko lang yan, tapos ibebenta ko yan. Pero kung gusto nyo bilhin yan ng ganyang kondisyon, message nyo lang ako kung gusto nyo yan. May cook na yan dati, kaso nga nawala sa kondisyon nung nilipat natin. Yan, kita nyo, may mga stripe siya na kulay itim, sign ng stress, no? Kaya ganun yung tsura pa nila. Tapos yun, meron ako dito mga breeders na female, breeder size. Ito yung nanay ng HB6, ang ating fantasy strain. Ayan, 2 anak niya. 2 na lang natira sa mga anak niya dito sa akin. Tapos ito, galing to kay Yelan Santos. Binigay niya sa akin na female. Masipag din mga itlog yan. Mga future breeders natin yan, kaya tinatago ko lang yan dyan. Tapos ito si Russell, ito na yung update kay Russell, no? Ngayon, ito si Russell, nagkaroon to ng hexa. Nilagay ko siya dyan. Tapos kung maalala nyo si Sil dyan, nandito sa kabilang slot. Yan, 2 sila dyan na ginagamot ko, may heater pa nga. Pero kung mapapansin nyo, wala na si Sil dyan, no? So, ayun na nga, no? Wala na si Sil dyan na, hindi niya nakinaya yung hexa niya. So, wala na si Sil dyan, no?
Hindi ko na lang pinost, no, para nakakalungkot din, pero ayoko na kasing mag-post ng mga ganun. So nakakalungkot talaga, pero wala nang magagawa. So move on na lang tayo. Ito yung ating HB4, anak ni Siljan to, tsaka ni Hailey. So wala na yung mga parents niya. Tinago ko yun dyan kasi mukha siyang female, pero hindi pa rin nangingitlog. Dito sa baba meron din akong pinapalaki na mga sword. Medyo maliliit na lang yung ano nila, maliliit na yung size. Kasi pag meron ako nakikitang malaki, binibenta ko agad. Hindi ko na nga actually napopost yun eh. Kasi minsan may mga naghahanap dyan, sinabi ko maghintay lang. Tapos yung pag may nakikita akong gumanda na, mini-message ko na lang sila na meron ng maganda. Kaya ayun, hindi ko talaga pinopost lahat ng mga binibenta ko. Kadalasan sa PM lang, kung ano yung maghahanap lang. Tapos papakita ko kung meron ako. Ito yung kapatid ni Siljan, buhay pa rin. Isang awaken mix. Tapos ito mukhang female na Manjaro strain din to eh. Galing din to kay Sir Tony Bots ng Davao. So hindi ko alam kung male na female yan. Tapos ito mga calls na lang to. Ito yung mga ano ko dati, mga moli ko. Mga calls na lang yan, hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. Tsaka may mga swordtail pa. Ngayon, inilipat ko na nga yung mga shrimp dyan, no. Tapos yan, ito na yung update ko doon sa, nakita nyo naman ito nung nakaraan, di ba? Nung nilipat natin dito yung ating mga beta fry. Mga fry to ng Super Red HMPK beta ko, no? Na napakarami. So, mabilis yan. Sa isang buwan, makikita nyo yan, ang lalaki na yan. Tapos yun, magbe-breed ako ulit ng mga Super Red para masundan to kung sakali makasuccess tayo. Kasi medyo nakukuha ko na eh kung paano mag-breed ng maramihan. Ngayon, pag na-master ko na yun, tsaka ako na lang ituturo sa inyo, no? Yung mga diskarte para makabreed ng maraming beta. Dati kasi nagkaroon ako ng problema dun eh. Laging konti lang yung nabibreed ko. Tapos ayun, ito na yung aking update sa aking mga goldfish. 6 na lang yung natira sa akin. Grabe, ang bilis, lumaki rin pala na ito. Tapos ang gaganda na ng kulay nila, no? Tapos Sakura grade nga sila, kaya makapapansin yung ganda ng balat niyan. Wala pa yung wen nila, hindi pa masyado tumutubo yung mga wen. Tapos yun, iniisip ko na ibenta to ng package, itong 6 na piraso na to. Kasi yung 3 dito is skull, tapos yung 3 okay. So hindi ko pa rin mapagdesisyonan ngayon, pero parang gusto ko ibenta sila kasi gusto kong bumili ng breeder size na goldfish, pero parang ang bilis kasi din lumaki nito, kaya nagdadalawang isip ako kung ibebenta ba o bibili ako ng, alam mo yun, ibebenta ko to, bibili ako ng bagong breeder size na pares, o palalakihin ko lang ng mga to. Ano sa tingin nyo guys, no? Ang ganda rin kasi ng kulay nyo, pero hindi kasi siya naging red white lang siya, hindi siya naging kaliko. Kasi yung tatay nito kaliko eh. Nabili ko to ng 100 each lang. So yan, dami na rin, oh. Kung ibebenta ko to ngayon, siguro nga 1,000, ganun. Pag-isipan muna natin dahil hindi pa ako sigurado yan. Tapos yun, update ko lang din kayo dito. Ito yung binili na hindi kinuha. So yun, binili ko na lang yung ang tagal kasi kunin eh, 1 buwan na eh. HB5. Yan, nilagay ko siya dyan sa 75 gallons na yan para mag-groom siya, no? Kasi medyo nawala siya sa kondisyon. Ngayon ginagroom ko siya para ibebenta ko na siya ulit. Tapos ayun, ito na yung update natin sa Kampa. Ito yung Kampa natin, nag-iisang Kampa natin na napaka-active. Binibenta ko to ng 2,500 Predator Kampa V2. Sa mga gustong bumili, message nyo lang ako. 2,500 lang po yan mga kaibigan. Dahil wala lang, gusto ko lang ibenta, no? Yan ang ating Kampa. Hindi ko talaga masyadong trip ang Kampa. Tsaka tingin ko pag lumaki to, wala rin naman akong gagawin dyan, kundi ibebenta ko lang din naman. So, baka lang naman merong may gustong bumili. Available siya ngayon ng 2,500. Alright. Ganda, oh, may cock. Tapos armored pearls. Tapos very active. Saan ka pa, no? Tapos yun, dahil wala na nga si Siljan, ito na yung star siguro ng ating backyard, no? Ito na yung bidang-bida natin ngayon. Kung mapapansin nyo, 50 gallons, nilagyan ko pa ng heater yan. Sobrang spoiled sa akin yan ngayon dahil ginugroom ko yan. Dahil para makalimutan ko ang pagkawala ni Siljan, binuhos ko na lang niya ang aking atensyon. Ngayon, ginugroom ko siya, kaya titignan natin kung hanggang saan ang kaya niyang
alam mo yun, kung hanggang saan ang potential na kaya niyang ilabas. So, kung may igaganda pa ba yan. Pero sa ngayon, tingin ko ang ganda na niya di ba? May coke, may kulay, very active, pwede na ilaban sa show. Pero hindi naman tayo sumasali sa show. So, yun. Ito yung anak ni Silja na si Junjun. Ito yung ating pangporma ngayon dito, no? So, hindi siya for sale. Palalakihin natin yan. Tapos, tignan natin kung may bibreed din natin yan. Bali, HB4 to. Na breed ko, anak ni Siljan tsaka ni Hailey. Yan na lang yung natira sa akin. Napakaganda. Pwede na ilaban, no? Diba? So, ayun. Sabi nga nila, di ba, pag may nawala, may papalit. So, ito na siguro yung kapalit ni Siljan. So, ayun guys, no? Part 1 muna tayo. Hintayin nyo yung part 2 bukas siguro. I-upload natin yun. Maraming salamat sa mga nanood. Bye-bye.